isang warehouse sa Bocaue at Balagtas sa Bulacan ang sinalakay at ipinakandado ng Bureau of Customs. Bukod kasi sa pag-iimbak umano ng mahigit 400 milyong pisong halaga ng bigas, nasabat din sa bodega ang sako-sakong palay na inaagiw na. Nakatutok si June Veneracion. Kasunod ng utos ng Pangulo na paigtingin ang raid sa mga bodegang nagtatago ng bigas para manipulahin ang presyo nito. 4 na panibagong warehouse sa Bocaue at Balagtas, Bulacan ang ni-raid ng Bureau of Customs ngayong araw. Suma total, mahigit 400 million pesos na commercial rice ang nakita sa mga bodega. At gaya ng raid nung nakarang linggo, kasama muli sa operasyon ng ilang leader ng Kongreso. Isa-isa natin yan kung sino nag-import at sino nag-hoard at sino nag-profiteer kasi economic sabotage yan, ha? Alam mo, hindi available yan, non-available yan, kaya mag-ingat na kayo, nagbabantay kami. Bukod sa 100,000 sako ng commercial rice, nadiskubre rin sa raid ang 60,000 na sako ng palay na inaagiw at inaalikabok na. Indikasyon, sabi ng Bureau of Customs, na matagal nang nakaimbak ang mga ito. Di tulad ng bigas, mas matagal masira ang palay. Kaya pwede rin daw mas matagal na itago. Ngayon lang daw nangyari sa raid ng Customs na ganito kadaming palay ang dinatnang nakatago. Ang duda po talaga natin is ginigiling po nila pag medyo mataas na yung presyo, saka lang ilalabas sa market. Ikinandado ang 4 na bodega habang hinihintay pa ng Customs sa mga dokumento mula sa mga may-ari para patunayan na legal ang kanilang mga bigas sa loob ng 15 araw. Kung mabilis na makapagbibigay ng mga dokumento ang mga may-ari, mabilis naman daw silang makapagbubukas muli, sabi ng Customs. Pero kung mapatunayang smuggled o dinaya ang importasyon, kukumpiskahin daw ng gobyerno ang bigas at idudunay sa Department of Social Welfare and Development at Department of Agriculture. Pag ito binaba at na-distributor sa mga kadiwa stores, sigurado hong malaking tulong po sa ating mga mamayan. At the same time, it will be a stern warning to all our other traders, rice mills. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nestor, gaano karami ang nakitang supply ng bigas at gaano katagal nang nakaimbak ang mga yan sa mga bodega dyan sa Bulacan? Monica, hindi bababa sa 300 kaban ng imported na bigas ang nakita sa loob ng 3 warehouse dito sa Bocaue Intercity. Tinatayang nasa 3 buwan na itong naka-stock ayon sa BOC. Nag-inspeksyon kaninang umaga sa malalaking bodega ng bigas sa Intercity Rice Mill sa Bocaue, Bulacan ang Bureau of Customs at Department of Agriculture kasama ang ilang mambabatas sa pangunguna ni House Speaker Martin. Tumambad sa kanila ang maraming nakakamadang mga imported na bigas sa FS Rice Mill, San Pedro Rice Mill at Great Harvest Rice Mill. Nang usisain, 3 buwan na palang naka-stock sa mga bodega ang mga bigas na galing Vietnam at Thailand. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, maliwanag na hoarding ang ginawa dito ng mga importer. Greed. Moderate your greed lang. Not pwede naman tayo dito, walang problema tayo. Pero yung nakikita nyo, moderate mo na lang kasi nakikita nila atas yung presyo ng Vietnam rice o Thailand rice, sundan na lang natin. Ipitin muna natin yung supply para abangan natin yung pag-akyat. Pag naman, di ba? Tutol din si House Speaker Romualdez na mag-stock ang mga importer ng bigas ng 3 buwan sa bodega. Anya, hindi ito dapat tumagal ng 1 buwan lalo't sinasabi nila na wala naman palang shortage ng bigas. Anya, marami naman palang nakarating sa bansa na imported na bigas galing Vietnam at Thailand. Ang dapat na nito ay ibenta ng mura o di kaya ay ibenta sa kadiwa store. May sapat na supply, i-unload, ibaba na, may kumuhin na kadiwa, the very least, no? Pero dapat naman talaga ilabas na. Kaya itong pagbisita natin, yan ang mensahe natin. Nakikiusap tayo sa lahat. Sa mga importer, sa mga trader, di ba? At saka lahat ng mga nandito. Yung mga
dahil makakalista dito. Ibaba na lang. Ipinasara muna ng Bureau of Customs ang 3 bodega habang iniimbestigahan ang kanilang mga dokumento. 15 araw ang binigay na palugit sa mga importer para maisumite ang kanilang mga dokumento. Sakaling may kulang o walang maipakitang mga papeles na inaangkat na bigas, kukumpiskahin ang mga ito ng BOC. Kita po natin talagang maraming imported. And we will be requiring them to present the proof of payment of duties and taxes on the imported goods found. Kailangan ho natin ma-establish kung talagang legitimate naman ho yung pagpasok ng mga bigas na to at kung tama yung pinagbayaran. At wala hong illegal na sa pagpasok ng mga bigas nila. Ayon naman sa chairman ng House Committee on Agriculture and Food na si Quezon Representative Mark Enverga, kung maibebenta ang mga imported na bigas sa mura at sasabayan pa ito ng anihan ng palay sa buwan ng Setyembre, ay posibleng bumalik sa 40 pesos ang kada kilo ng bigas. Tuloy po namin na didinigin ito, particular na kami dito ngayon nakatutok sa presyo. So babantayan din namin yung farm gate price ng pagbibili in the coming 2 weeks para masiguro natin walang magsasamantala rin doon sa pagbili ng mataas na presyo sa farm gate. Nestor, ano ba ang batayan para masabi na nagsagawa ng hoarding ang isang kumpanya? Gaano katagal yung time frame? Kasi ito 3 buwan na parang hindi nila inilabas yung kanilang mga produkto. Pero Nestor, ano yung talagang batayan para masabi na ito ay hoarding talaga? Ayon kay Sir Martin Romualdez, sinabi niya na dapat 1 buwan lang yung pinakamatagal na stock ng bigas na imported dito sa mga warehouse. At pagka tumagal doon ng nasa 3 buwan, masasabi na nila itong hoarding. Okay. So kung mapapatunayan, obviously nag-3 buwan na, so parang lumalabas, nagkaroon talaga ng hoarding, no, Nestor? Kung talaga 1 buwan kailangan na ilabas na, ay lumagpas sila doon. Ano ang maaaring kaharapin na kaso nitong mga importer kung sakasakali nga na sila ay talagang mapatunayan na nag-hoarding? Sa ngayon nga, Monica, kung mapapansin mo sa aking likuran, pinasara itong warehouse dito sa 3 warehouse ng Bukawi, at ito ay dadaan sa 15 days na investigasyon ng BOC. Dapat makapagpasa sila ng dokumento at permit. Hindi pa pwedeng kulang, dapat kumpleto na ipasa ito sa BOC. At pagka ito ay kulang yung kanilang dokumento, yung lahat ng kanilang mga bigas ay mapupunta doon sa gobyerno. At ito nga ay magiging parusa din sa kanila at posible rin makasuhan din yung mismong importer dito o sino mang may-ari ng nasabing yung mismong warehouse dito sa bigasan sa Bukawi, Bulacan. Alright.